Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na pumayto, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin ngayon po today sa reflection. Paano nga ba maging mapagkumbaba at nasasayang ba yung mga tinutulong natin sa ating mga pamilya o kapwa tao? So, sa ating po mga Pilipino, sa ating kultura, talagang malapit po tayo sa isa't isa, no? Na minsan sa isang bubong magkakasama yung mga pamilya, yung nanay, tatay, nandyan, tapos nandyan pa yung mga anak, nag-asawa na lahat, nagkaapo na, nandyan pa rin, sama-sama tayo. Maganda naman kung titignan dahil ayaw nating halos maghiwa-hiwalay. Pero dumarating din sa punto na kung may tumutulong, kagaya po no, ng mga kapatid nating OFW, marami dyan. Kaya sila nag-abroad para mayahaw ng buong pamilya. Minsan kahit may asawa ka na, tumutulong ka pa rin sa mga pamilya mo, sa magulang mo o sa kapatid mo. Subalit minsan po na nangyayari sa ating mga kababayan, no? Yung iba pinapaaral yung mga anak, yung mga pamangkin, minsan hanggang aabot pa yan sa apo. Pero dumarating din sa panahon na yung mga pinapakita mong mabuti, yung mga pagtulong mo ay binabali, wala lang nila. Minsan inaaway ka pa, no? Lalo na kung may mga problema nga halos hindi masolusyonan o sinisisi ka pa kung may mga sitwasyon na nangyayari. So, nasasayang po ba ang ating tulong at ating mga pinagpaguran para lang sa ating mga pamilya? At sino ba talaga dapat ang lumapit pagka nagkaroon ng problema? Lalo na kung hindi mo naman kasalanan, ikaw na nga yung tumulong, ikaw pa yung inaway. Sabi sa Roma, chapter 5, verse 8, ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. So doon po pinapakita ng Diyos yung kababaan loob niya. Bagamat tayong mga tao na po ang nagkasala, subalit ang anak ng ating amang nasa langit, ang Panginoong Jesucristo, ay siya pang inalay, pinarusahan, ginawang hindi mabuti, hinurakan ng pagkatao, di ba? Sinisi, at kung ano-ano mga paratang pa. Subalit hindi pinansin ng Diyos yun. Dahil gustong-gusto ng ating Panginoong Yesus na tayo ay matubos sa kasalanan. Bakit ganun, di ba? Wala namang siyang kasalanan at kailangan pa siyang patayin, maghirap, at higit sa lahat, bakit pa siya bumaba dito sa mundong ibabaw? Diyos na nga siya, di ba? Dahil nga po doon sa pagmamahal sa atin. So yung kababaan loob, pinakita ng Diyos. Di ba? Bagamat tao lang kayo, nilikha ko lang kayo. Pero ito ako ngayon, handang ialay ang aking buhay. So yung mga sakripisyo po natin, yung pagtulong natin sa ating pamilya, kamag-anak, lalo pa sa ating mga magulang, kapatid na mas malapit, kahit baliwalahin lang yan, no? Kahit hindi na i-appreciate, ayahan lang po natin. Dahil hindi po yung nasasayang. Hindi yung nasasayang yung mga kabutihan mo. Dahil alam naman ng Diyos kung ano ang ginagawa mo. So kung kinakailangan na ikaw na rin yung magpakumbaba, gawin mo na lang din. Dahil alam ni Lord na yung ginagawa mo mabuti, ay merong may kapalit o may sukli na pagpapala sa'yo. So, yun po, maraming gantimpala ang mga taong mapagkumbaba. Kahit ikaw na rin na maging tulay. Di ba? Ikaw na rin maging tulay para maging maayos ang pamilya kung merong sigalot. Kahit sabihin mong ikaw na yung tumulong, ikaw na yung inagarabyado, hindi kinilala yung pagtulong, di ba? Binabaliwala lang nila. Minsan sinisisi ka pa nila, ayahan mo lang sila. Alam ni Lord, maganda sa mata niya ang mga
ginagawa nyo. So, yun po, pairalin po natin yung kababaan loob. Ano mga problema sa pamilya ay maging maayos din, masosolusyonan din. Lalo na kung ikaw ang magiging tulay pa, siguro mahiya sila kung ikaw na nga itong tumulong, ikaw pa itong ginawang hindi mabuti, tapos ikaw pa yung nagpakumbaba. So, yun po, no? At sana matauhan pagdating sa ganun. Kaya yan po lagi nating iligay sa ating puso't isipan dahil ang respeto ng Diyos nasa atin kung tayo mabuting tao. Kaya yan po ang ating ipagdasal. Lalo na po ang ating mahal na Santo Papa habang hindi pa siya nililibing. Ito po ang susunod natin bilang isang tribute sa Kanya. Kaya pagdasal po natin ng Kanyang kaluluwa na sana ay patawarin din ang Kanyang mga kasalanan at umuwi na sa original na tahanan nating mga tao. At sana, no, alam naman natin si Pope Francis, pinagdarasal din po tayo. Salamat, Lolo Kiko, sa mga magandang iniwa mong modelo dito sa mundong ibabaw na sumasalamin sa kababaan loob sa pagmamahal ng ating Panginoong Yesus. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, kalusugan at pinansya, sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, itsak yung pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. Sa tayo manalangin, Lord, bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. At lahat po na may mga karamdaman sa oras na to, lalo na po ang aming Tita Mila. Loobin niyo po na bumalik na, makarecover na po ang kanyang kalusugan. At lalo na po ang kanyang asawa na si Tito Rolly, gabayin niyo po. Yakapin niyo po mahigpit para lalong maging matatag sa panahong itong kanilang nararanasan sa kalusugan. Alam naman po namin na hindi niyo sila pababayaan. Kaya dinadalangin namin po yan. Sa lahat po na may karamdaman, ipuhin niyo po, Lord, ng inyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, tanggalin niyo po ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa mga pamilyang hindi nakakaintindihan, hindi nakakaunawaan dahil sa mga problema. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad, at higit sa lahat ay mapagmahal sa miyembro ng pamilya. Ganoon din po, Lord, sa financial na kailangan namin lahat, lalo na po yung kapatid namin walang-wala, ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas, pinoproblema pa kung paano nila iraraos sa kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming mga pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Lahat ng itiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Yesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, Jesus Santo. Thank you very much po.